Matagal na tong wala sa loob, nakatanga pa rin si Mateo sa pintuan. What's happening, Mateo? Tanong niya sa sarili. Wala naman, napatulala ka lang ulit. Sagot din niya sa sarili. He wanted to ask the Mother Universe if it's normal for him to act that way. Of all the women on earth, he's being left with nothing of an 18-year-old young woman. Really? Napakarap siya na sumilip ang ulo ni Clea sa pintuan. Tito Mateo, it's time, she reminded him. Agad niyang dinampot ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa, pati na ang cellphone niya. He can't believe he's acting so terrible after spending just a day or two with her. Karaho, Mateo? Solo karaho. Naiiling na mura niya sa sarili. Naabutan niyang nakikipag-usap si Clea sa sekretarya niya at nang nilibot ang mata sa paligid, hindi niya nagustuhan na nakita. The male employees of his company are gawking at her. Halos para mga mukhang asong naglalaway ang mga yon sa pagkakatitig kay Clea. The fact na binalat na nga niyang sariling coat, ganun pa rin ang titig ng mga yon. Paano na lang kaya kung i-display niya? Relieving, Gemma. Call me when I'm needed here. Nasa mesa ko ang mga files at kunin mo na lang. Pati yung kape, bunutin mo sa plug ang mug. Isang tango at ngiti ang sinagot sa kanya ng babae, tsaka yun mabilis na tumayo. Kaya mabilis naman ni Mateo hinawakan si Clea sa kamay at tinila papaalis. Halos madapa pa to dahil hindi na pagdaan ang paghila niya. Parang gusto pa kasi nitong makipagkwentuhan kay Gemma. He finds it good but he doesn't like the idea that his employees will have the best moments of their lives, staring at the beautiful young woman. Hindi pang karaniwan ang ganda ni Clea. Oo, simple lang siya at napaka-natural, pero habang tinititigan siya, mas kinikilig siya. At tiyak ganun din ang makikita ng ibang mga lalaki at tiyak ganun din ang mararamdaman niya. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Nandyan siya para protektahan to at hindi para hayaang makilapit sa kanya ang mga bobong dumbfuck at sirain siya. Sandali naman, Tito. Ang harsh lang. Angal ni Clea kay Mateo pero dire-diretso lang lumakad ang isa. Are we in a hurry? She asked him. Yes, baby, we are. He glanced at her but she immediately evaded his eyes. Parang ilang na ilang sa endearing words niya na hindi rin naman niya sinasadyang masabi. Baby just suited her very well because she's youthful and she never had called any woman baby before. Nang dito sumagot at nakisabay sa paglalakad niya, hindi na rin siya umimik. So, care to tell me where your relatives are? After a long while, Mateo managed to ask Clea. Halos nasa 15 minutos na wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Pasulyap-sulyap sa kanyang dalagang parang may tinitimbang. It seems like she wants to say so many things but she's kind of holding back herself. Malamang naiilang na naman sa kanya. Ayaw man ni Mateong sabihin na may nakaraan sila ng mommy nito dahil tingin niya iniidolo nito ang relasyon ng mga magulang. And Clea isn't even aware that he was her mom's first time, her second and so on. Baka nga kung may nakuha man si Vlad kay Denise ay yung natira na lang niya. 3 taon din sila mahigit at sa mga taon na yon halos araw lang ang pagitan bago niya ulit gamitin ng babae. Pero bakit nga ba hindi niya nabuntis si Denise? Hindi rin ni Mateo alam ang sagot. Lahat ng test pinagdaanan niya bago siya pumasok sa military. Nung nabuntis yun ng iba, nagpa-test din siya at sabi naman ng doktor, malaki ang chansang magkaroon siya ng anak. Di naman daw siya baog. Or maybe, Clea was not for him. It may have been the reason why he never became her dad. Wala na akong relative sa side ni mommy na nandito sa Pilipinas. Si Tita Cara nasa Australia na, hindi na siya umuwi, na hindi nga tumatawag. What will I expect? She is just an adopted younger sister of mommy. Kwento nito sa kanya. So it's true. Wala na iba pang Denise ang tinutukoy nito kundi ang Denise nga niya. Kilala niya ang Cara na batang kapatid ng mommy ni Clea. Di magkasundo ang dalawa at sa pagkakaalam nga niya, yun ang nagsumbong nun sa magulang ni Denise tungkol sa relasyon nila. Pero mabait ang mga lolo't lola ni Clea na kaagad siyang natanggap at pinagkatiwanan na si Denise sa kanya kahit ang babata pa nila. Pero hindi niya alam kung anong nangyari sa girlfriend niya at biglang nagbago. Kundi pa naglihi, hindi pa niya malalamang buntis na pala. He was so happy but he was slapped when she told him that the baby wasn't his. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa at di niya alam kung masusuka ba siya o ano. Ang masama pa paulit-ulit yun na nagsasabing mahal na mahal siya at patawarin daw siya pero may dahilan daw kaya yun ang nangyayari na nabuntis yun ng iba. Ano pa bang ibang po pwedeng maging rason doon kundi kalandian? Di ni Mateo na kontrol ang paggalaw ng mga panga niya. It's still painful on his pride. Kagad niyang nasampal ang manibela at sa sulok ng mga mata, nakita niyang napapetlag si Clea. Okay ka lang, Tito? She sounds so worried. May naalala lang ako. Pagtatago ni Mateo.
So, ang pamilya naman ng daddy mo? Pilit niyang kinakalma ang mukha. Wala namang kasalanan si Clea sa ginawa sa kanya ni Denise kaya hindi naman niya po pwedeng pagbalingan ng dalaga. Isa pa may mabigat na dahilan kaya't sila nagkahiwalay ng mommy nito. Hindi lang niya nalaman kung ano. Family ni daddy? Ayaw nilang lumapit sa akin kasi malas daw si dad sa kanila simula pa. Black sheep daw ang daddy ko pero mahal na mahal siya ni Lola. Kaya lang ulyanin na si Lala kaya di na halos ako maalala. Kung iyon ulyanin baka nasa kanya ako ngayon at wala ako dito sa tabi mo. Kibit balikat na sabi ni Clea. Nagkatinginan sila at ginitian siya ni Clea. Parang may anong nalusaw sa loob ni Mateo dahil sa ngiting yon. His testosterone maybe? Mateo cannot help but smirk. So, must he thank heaven because Clea's granny has an Alzheimer's disease? Ipagpapasalamat ba niya na ipinagkakanulo na siya ng sarili niyang katawan sa batang naiwan ng babaeng una at kaisa-isa niyang minahal? That's one of a hell but he doesn't regret having Clea around. Buti nilang pala, ulyanin na. Ngumisi siya at sa unay napatanga si Clea, tapos napahagikig. Does that mean you don't regret meeting a girl who's in big trouble? She replaced. Indeed. Sagot ni Mateo na parang kinablush nito at saka pasimpleng umiwas ng tingin. At hindi lang yung dahil sa trabaho niya, kung hindi dahil malaking parte ng pagkatao niya ang nakakonekta kay Clea. He may have had hated her mother but it couldn't change the fact that he also had loved her. And I thank you for that, Tito. Sa totoo lang, kung tatanungin mo kung nasa na talagang pamilya ko, ang sagot ko hindi ko alam. Nung huli kong makita si Tito Tristan na kapatid ni Daddy, noon pa yun. Hinatian ko siya sa parte ng mansyon na pinagbili ko. While for all I know, it was my dad's profit for working so hard in Qatar as an engineer and a contractor. 10 years old na ako nung makasama ko siya at lahat na napagtrabahuhan niya doon napunta sa mansyon at sa future ko. He did not waste any moment with me and mommy. Kahit ang laki ko na, karga niya pa rin ako lagi at lagi niya minamahal ang mommy ko. She tells. Parang kinurot ang puso ni Mateo. Nagsiselos pa rin ba siya sa lalaking yon na umagaw sana sa babaeng asawa na niya ngayon? Maybe it's just a part of a bitter past o baka naiinggit lang siya na kagad yun nakamove on noon at siya ay hindi. He just remained so silent and continued to listen. Lahat binigay ni Daddy. Pero kahit na piso, hihingin pa sa akin ni Tito Tristan nung namatay na siya. Then he warned me not to get closer to his family and not even to my Lala because I am a dangerous girl. Yumuko ito at tansa ni Mateo na iiyak na naman. That isn't true. I was also a victim. She said hopelessly. Never let that man cross my path. Baka mabungi siya sa suntok. Sambit ni Mateo kaagad. Di siya makapaniwalang may lalaking tatakbo sa taong kailangan ng tulong lalo pa at bata. Tsaka babae. Bakla yata yun kaya naduwag. Kung siya pala naghahanap ng mga taong po pwede niyang matulungan, ang isa namang yon, tumatakbo sa mga taong nangangailangan at ang pinabayaan kahit ang sariling dugo at laman. I feel so weak when I'm having someone around who cares for me. Her voice trembles as she glances at him. Her eyes are wet in tears but are not rolling down on her cheeks. I was a brave girl, but when I see someone who shows me care, I become so helpless. Sabi pa ni Clea, that's not weakness, he thinks. Paano kasi napilitan na lang tong maging matapang at matatag dahil wala namang magtatanggol. Pero kapag nagkaroon ng taong nagmamalasakit, doon lumalabas ang pagiging pusong bata na pilit inalis ng panahon. It's normal for you to feel that. You're very raw, Clea, he said without withdrawing his gaze. Oh yeah? Tell that to yourself. Ngit-ngit na ngit-ngit si Mateo sa sarili niya. Kahapon pa siya kinukontra ng konsensya niya at kalahating parte ng utak niya. His subconscious mind, to be precise. Thanks, Tito. I owe you a lot. Ang bait mo kahit masungit ka, she said frankly. Yeah, I know. Sagot naman niya at saka lumiko ang mga labi niya. At totoo naman yon. Hindi lang yon. He's always jealous and very possessive. Kapag ang kanya, dapat kanya lang. Kaya nga yata kahit tumanda na siya, hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa sa kanya ni Denise sa pagpapapa-agaw noon sa ibang lalaki. And better hindi umuril nun ang pagiging spoiled niya at self-asserted. Kung hindi, baka pinatumba niya si Vlad sa bodyguard niya. Kahit papaano naaawa pa rin naman siya sa dinadala ni Denise at hindi siya nagsisisi na lumayas na lang siya tumira ng Sweden. Bumalik sa Pilipinas at pumasok ng military school. He glanced at Clea who's wearing a very unnoticeable smile with her pinkish cheeks. He is grateful because he had never let hatred and anger consume his system and never took the chance for Clea to have her biological father around. Bilang isang Bustamante kaya't sana
niyang gumante, kaya lang hindi siya pinalaki ng mommy niyang malupit na tao. Kaya kinaiinisan ni Mateo ang kanyang ama dahil makapangyarihang tao at makasarili ang kanyang tatay. Ang kanyang ama di kailanman nagmalasakit sa mga taong nangangailangan ng tulong, kaya hindi niya iniidolo ang kanyang sariling tatay. At di niya naisip ng kanyang sarili magiging katulad ng kanyang ama sa hinaharap. Mayabang pero mabait naman. Ang kanyang ama mayabang at may pusong gawa sa bato. Salamat na rin dahil di niya ginaya ang sariling ama. Kung hindi, baka hindi na nakilala ni Clea ang daddy nito. Yet still, Vlad failed. Inilagay ng lalaki sa alanganin ang buhay ng sariling asawa at ngayon pati ang buhay ng kaisa-isang babaeng anak. Anak na maganda at malambing pa, na nanganganib di lang sa kamay ng dalawang killer at rapist kundi sa mismong mga kamay niya. Well, at least with me, it's heaven and not hell. Tito, kailangan ba talaga holding hands while walking? Di napigilang tanong ni Clea kay Mateo habang naglalakad sila sa building ng public attorney's office. Paano ayaw ni Mateo bitawan ng kamay ni Clea at ang higpit pa ng pagkakahawa? Si Agaton na minsan hawakan siya sa kamay, binawi niya dahil ayaw niya. Pero ang isang to ang kunat matanggal ng kamay. Nagpapawis na nga dahil ang laki ng palad nito at kulong na kulong kabuuan ng kanya, pero wala tong pakialam. Yes, and please don't argue. He just said too crudely. Napatingala si Clea dito at parang ang angas na naman ang dating. Mateo changed every time you're walking. He shows too much confidence and intimidating stance which she finds appealing. Paano kasi parang safe na safe siya sa tindig pa lang nito at walang sino mang tao ang mangangahas lumapit at manakit sa kanya. Wala nga ba? At the thought of having someone who will attempt to hurt her, she involuntarily tightens her hand on his. It was an unexpected reaction because of apprehension. Nahiya pa siya na mapatingin doon si Mateo, tsaka tumingin sa mukha niya. She felt the blood rush up on her cheeks but she ignores it and just snips her bottom lip. Feeling secured? Ngumisi ito sa kanya at nagtaka pa siya kung paano nito nahulaan ang iniisip niya. I do, she admitted and smiled up at him. Good. Anitong pinisil pa ang kabuuan ng kamay niya at saka tinoon ang atensyon diretso sa pasilyo. She can't help but smile when her heart jumps inside her chest. She feels like a 5-year-old kid being protected by her father. But Mateo does not even link like the father. He is a young-looking and daddy doesn't even fit him. Kung hindi naman malalaman ang edad nitong 15, hindi naman talaga mahahalata dahil para itong nasa late 20s. Papasok pa lang sila sa opisina ng mga abogado, bigla naman tumunog ang smartphone ni Clea. Paano niya sasagutin kung isang braso niya bit-bit ni Cutie at ang isa naman bit-bit ni Mateo? Don't take that call for now. Inunahan na kaagad siya ni Mateo kaya naman napatango na lang si Clea. Sir, kailangan na mag-log in. Pigil sa kanya ng gwardiya na akmang pipilitin na lang ni Mateo ang doorknob. Attorney Villana is expecting us. Anito sa lalaki. Kung alam lang kaya ng lalaki kung sinong kaharap ngayon, magpumilit pa kaya itong magpa-log in? The man looks at her face and looks at Mateo and gives him a full scan. May baril ka, sir. Puna nito na mapansin ang baril ni Mateo na nakasukbit sa waistband ng suot na pantalon. At dahil malamang doon kaya kagad na nakapa ng lalaki ang sariling baril. Kaagad na pasumiksik si Clea sa tagiliran ni Mateo. Diyos ko naman, baka magbarilan sila. Nahihintakutang tili ng utak ni Clea. I'm a personal withstander and my gun has its license. Sabi ni Mateo sa lalaki at lalo pang niliyad ang dibdib. Gusto niyang sawayin dahil parang ang yabang-yabang ng dating pero di naman siya makaimik. I'm just doing my job, sir. Sagot naman ng isa kaya't sumulyap ulit sa mukha niya. Better ask Villana and tell him that Mateo Bustamante is here. Kibit balikat ni Mateo at bahagyang pinatulis ang maninipis na labi. Bustamante? Parang agad nawala sa forma ang tindig ng security guard na humarang sa kanila. Big time boy! Bulong ng isa pa sa mga security pero parang ayaw pa rin maniwala ng lalaki kaya tinapik yun na may edad na gwardya. Sige sir, i-inform ko lang si attorney. Sabi noon saka binuksan ang pintuan para pumasok. Great! Maikling sagot naman ni Mateo at saka tumingin sa kanya. Akala ko magbabarilan kayo. Naparanok na sabi ni Clea. Di niya matanggal ang mata sa baril na matandang security habang nakasiksik sa binata ang katawan niya. Pero natawa lang to na mahina. Yung tawa na lalaking lalaki at parang pilit pa kahit di naman. Hindi ibig sabihin na may baril magbabarilan ka agad. You got to remove that inside your pretty head. For sure, Villana has a gun too. Anito sa kanya. Meron ngang baril si Attorney Agaton. Nakita ni Clea. Nakita ko ang baril niya. Malaki rin. Sabi niya na hindi talaga matuklap ang mata sa armas ng gwardya. Nakita mo ang baril niya?
Anong kulay ng bala? Parang gulat na tanong ni Mateo sa kanya. Nakuha pang silipin ang mukha niya. Kaagad lumipad ang mga mata ni Clea sa mukha ni Mateo. He's grinning and she's never seen him smile that way before. Parang nakakaloko ang ngiti nito at parang iba ang kislap ng berdeng mata. Parang bastos. Clea's brows pulled in line. Siyempre, bronze. Bulalas niya. Niloloko yata siya na matandang militar na to. Mateo throws his head back and laughs. I thought white. Tumatawang sabi ni Mateo na patendang matang sa security na tawa, napailing. Puti, yung pulbura. Ines na sagot ni Clea kasi parang pinagtatawanan siya ng dalawang lalaki pero lalong tumawa si Mateo. You're not funny. She glared and tried to pull back her hand but the door swung open and Mateo didn't let go of her. Of course. Kaagad na agaw ng bumukas sa pintuan ng atensyon niya. Si Agaton kaagad ang nakita ni Clea at kung bakit naman biglang unti-unti, nalusaw ang ngiti ng abogado nang napatingin sa kamay nila ni Mateo na magkahawak. The man stood formally and patted the guard's shoulder. Come inside. Anyaya nun sa kanila na parang ayaw tanggalin ang mga mata sa kamay nila. Hi, attorney. She greeted him casually and shed him a very light smile. Hi, Clea. He greeted back and turned beamed somehow. Para lusaw pa rin ang ngiti na yon at malamang nagsiselos dahil ayaw siyang bitawan ni Mateo. But she doesn't owe Agaton an explanation. They not even committed to each other so why will she even bother? Come, Lieutenant General. Anyaya nun sa kanila. Ni hindi man lang pinagkabalang batiin ng isang abogado at tumangulang. Tsaka siya marang hinila papasok sa loob ng malawak na opisina kung saan naroon ng mga abogado na nagbibigay ng libreng serbisyo. I have an important matter to discuss to the both of you, especially to Clea, Agaton said and pulled a chair and then motioned his son to it, asking her to take a seat. Napasila pa yun sa dibdib niya pero kaagad naman binawi ang tingin. Sinasabi na nga ba niya, kaya ayaw niya ng mga ganong damit? Wala namang botones ang coat ni Mateo kaya paano niya isasara? Nang umikot si Agaton sa may drawer, saka naman naupo si Mateo. Blankong mukha ng binata nang tumingin sa kanya. You can spare me now, Tito? Alanganin sabi ni Clea at saka siya marahang hinila ang kamay. Salamat naman sa Diyos dahil pinakawalan na nito yun. Nang itaas niya ang kamay, ganoon na lamang ang panghihilakbot niya na makita na parang yung binabad sa suka. Her palm is wrinkly and pale. Nyay! Napangawi siya pero napangiti naman si Mateo saka pasimpleng tinignan ang sariling palad. Bigla siya natawa na pakitang namumutla rin yun. We're even. She laughs but immediately stops when all the people inside the office looked at her. Pati na si Agaton ay napapihit habang hawak ang mga files. Shh! Mateo puts his index finger on his lips and formally shifts on his seat. Humarap to kay Agaton na naupo naman sa silya at patingin-tingin sa kanila. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.